Ulit-ulit kong sinasabi, pakinggan nyo lang. Salita po ng Diyos ang sinasabi ko. Wala akong idinadagdag. Binabasa ko lang. Pakinggan nyo ito. Meron pong mga tao na ang pagkatao niya labas, ang loob niya pagkahayop. Meron namang mga tao, ang pagkatao niyang labas, tao. Pero ang kanyang loob, pagkatao pa rin. Tawag ni Pablo, pagkataong loob. Tao pa rin siya sa loob, tao pa rin siya sa labas. Ano po ba ang kahulugan ng salitang tao sa Biblia? Ang kahulugan ng salitang tao, 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang orihinal na kahulugan po ng tao, yung nilalang ayon sa larawan ng Diyos, at binigyan ng Diyos ng karapatan maghari sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hayop, dun sa lower forms of creatures. Yun po ang orihinal na kahulugan ng tao. Isang nilalang na nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Isang bagay na mabuti. Isang bagay na hindi masama ang tao. Isang nilalang na hindi masama kasi nilalang sa larawan ng Diyos. Paano natin mararamdaman kung meron tayong pagkataong loob o pagkahayop? No? Ano po ang palatandaan kung ang nasa loob mo pagkatao pa rin o pagkahayop na? 7:22 ng Roma. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ayon, yung palang pagkataong loob, yun pala nakakaramdam ng ligaya o galak sa kautusan. Yon. Meron tao po galit sa kautusan eh. Meron tao galit sa Diyos eh. Gaya ng mga ateista. Meron tao galit sa kautusan, ayaw ng kautusan. Pero pag nararamdaman mo na natutuwa ka sa kautusan ng Diyos, halimbawa, huwag kang papatay. Ang pakiramdam mo, yun ang gusto mo, hindi ka papatay. No? Kaya kahit na galit ka na, hindi ka pumapatay. Meron tao, hindi galit, pumapatay na. Yung may pagkataong loob, natutuwa siya sa kautusan. Huwag kang mangangalo niya. Hindi nga siya nangangalo niya. Mahal niya asawa niya, tapat siya sa asawa. Meron pong lalaki, galit sa asawa. Ang utos ng Diyos, iibigin mo yung asawa. Meron lalaki, galit sa asawa. Bakit? Meron siyang ibang kinakalantari eh. Galit na siya sa asawa niya, na nagsilbi sa kanya sa loob ng 30, 25 taon. Ngayon galit na siya. Kung kausapin niya, pabalang, pasigaw. Nagkamali ng konti, tatadya ka, sasampalin. Kasi meron na siyang ibang kinakalantaring babae. Ugaling hayop na siya. Hindi na siya marunong tumanaw ng utang na loob sa babae na naglingkod sa kanya ng 30 taon. Ganun ang babae. Naipot yung asawa sa brief, kung may kumakain, pasensya na kayo. Nagtatai siya, naipot sa brief. Sino maglalaba? Di ba yung babae? Yung babae na nagtitiis ng lahat ng sakripisyo, pagkaraan ng 25 taon, susuntukin mo, sasampalin mo, yung babaeng kumalinga sa'yo, naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo, naglinis ng bahay mo, nagbuntis ng anak mo, nagpalaki ng anak mo, ngayon galit na galit ka. Ano nasa loob mo? Pagkatao pa o pagkahayop na? Kasi kung pagkatao pa rin ang nasa loob mo, dapat maawa ka at ibigin mo yung asawa mo. Pakiramdaman mo, bakit ka ngayon ganun sa asawa mo? Ang nasa loob mo, pagkahayop na. Ngayon, ano natin mararamdaman mga kapatid? Na ang nasa loob natin, pagkataong loob, hindi hayop. Ang pagkataong loob, nagagalak siya sa kautusan. Meron siyang ligaya sa kautusan, gaya ni David. Sa 48 ng awit, Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. ayon, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, sabi ni David. Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso.